Ito, although hindi masama, kailangan nating mabuhay, kumain, may maayos na tirahan at magpaaral ng mga anak. Pero kung doon lang tayo po-focus, iiwanan natin to lahat eh. Hindi natin to madadala sa langit. Ang pinaka-importante na ating pinaghahandaan ay ang eternal na buhay. At ikahuli, yung pagpapatotoo. Sabi dun sa Romans 10 verse 9 to 11, kung ipahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso ang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. Sabi nga ng kasulatan, walang sino mang sumasampalataya sa kanya ang mapapahiya. Amen. Napakaganda. Ako po, tatay, personally, pinangahawakan ko sa puso ko itong bagay na ito, yung verse 11 na ito ng Romans 10. Walang sino mang sumasampalataya sa kanya ang mapapahiya. Napakabuti ng Panginoon. Kaya sabi, ang pagpapatotoo ay isang katunayan ng pagbabago sa buhay ng isang makasalanan. Kumbaga na yun na yung ebidensya. Sabi doon sa 1 John chapter 5, verse 10, ang sabi po, ang sino mang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoong ito. Ngunit ang Diyos ay ginagawang sinungaling ng sino mang hindi sumasampalataya sa Diyos, sapagkat hindi ito naniniwala sa patotoo niya tungkol sa kanyang anak. Sabi nga daw po, ang pagpapatotoo ay siyang katunayan ng pagbabago sa buhay ng isang makasalanan. Diba? Kasi naging Kristiyano tayo, nagbabago yung ating pananaw sa ating buhay, kaya nagbabago yung ating mga ikinikilos, nagbabago yung ating mga pananaw, yung ating mga desisyon, di ba? Iyan ang pagpapakilala na ang mananaliksik ay nakaraan na sa kamatayan hanggang sa buhay at tinataka ng gawain ng Diyos sa kanyang puso. Kapag ang makasalanan ay umabot sa kasunduang mula sa Diyos, ang Espiritu Santo ay magpapatotoo na ang gawain ay natupad na. Ang patotoo ay siyang daan ng isang nagsisi upang sabihin sa iba kung ano ang nangyari sa kanyang puso. Diba? Kasi tayo tatay, halimbawa, tinanggap natin ang Panginoong Hesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Alam natin na papasok tayo sa kaharian ng Diyos dahil tayo ay sumusunod sa kanyang kalooban. Gusto ba natin na yung mga anak natin mapapahamak sa impyerno? Diba? Siyempre gusto din natin isama sila, diba? Kung itong ginagawa namin na ito tatay, yung pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Ayaw namin na kami lang yung papasok sa kaharian ng Diyos. Gusto namin may ibang mga tao rin. Yung pagmamahal sa kaluluwa, kumbaga na gusto rin namin na ibahagi ang Panginoong Hesus sa iba para mas maraming tao ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi maraming tao ngayon, parang ang focus natin ay nandito lamang sa mga bagay ng mundo. Na kung tutuusin, kahit mabuhay ka ng 100 taon, 150 taon sa mundong ito, iiwanan mo din naman lahat ito, di ba? Sabi nga isang nagsabi, ang dami-dami mo daw, kumbaga, ektare yung lupa mo. Di ba? Noon pala, pag namatay ka, 1 metro kwadrado ka lang. Sabing ganun eh. Totoo naman tatay, di ba? Ang paglilibingin natin, 1 ganun lang eh. Di ba? 6 feet under the ground, kumbaga. Kaya, bakit tayo magpo-focus sa bagay lamang ng mundong ito? Bakit tayo magpo-focus sa mga bagay lamang ng mga material na bagay lamang sa mundo na ito? Although hindi masama, kailangan nating mabuhay, kumain, may maayos na tirahan at magpaaral ng mga anak. Pero kung doon lang tayo po-focus, iiwanan natin to lahat eh. Hindi natin to madadala sa langit. Ang pinaka-importante na ating pinaghahandaan ay ang eternal na buhay. Dahil yun po ay pang walang hanggan. Pag sinabi nga yung sa dulo ng walang hanggan, hindi po totoo yun. Mali po yun kasi ang dulo ng walang hanggan, mali po yun kasi ang walang hanggan, wala pong dulo. Pag tayo ay namatay, meron tayong espiritong babalik sa Diyos at magsusuli. Pag tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas at namuhay tayo ng ayon sa kanyang kalooban dito sa mundo ito, sa kanya tayo. Pero kung nireject natin siya, alam na natin kung saan tayo napupunta. Diba? Kaya, napakahalaga yung mga baitang na ito sa pagiging Kristiyano. Ano-ano ba yung mga bagay na yun? Uulitin ko po. Paano ang pagiging Kristiyano? Una, pagsisisi.
Pangalawa, pagtalikod sa kasalanan. At ikatlo, pakikipagmatuwiran. Ang ikaapat po ay pananampalataya. At ang huli ay ang pagpapatotoo. Sana, tulungan tayo ng Panginoon sa bagay po na ito. Na sana ay bigyan natin ng importansya kung ano yung talagang pinakamahalaga. Yon ay ang buhay na walang hanggan na kaloob ng ating Panginoon. Kailangan natin maging Kristiyano. God be the glory. Pinabalik ko sa ating isa.